makakasama natin si Attorney Sunny Matula, ang chairperson po ng Nagkaisa Labor Coalition at presidente po ng Federation of Free Workers. Magandang gabi po, Attorney Sunny Matula. Magandang gabi, Nel. At siyempre magandang gabi din sa libo-libo rin yung tagapakinig sa radyo at sa social media. Opo, eto na pumasok po kasing balita kanina na naglabas daw po itong Pasig RTC ng status quo ante-order na pansamantalang pong nagpapatigil sa implementasyon po ng 85 pesos po na wage increase. Nabalitaan niyo na po ba to? Opo. May narinig ako pero kung totoo yan, walang jurisdiction ng regional court ang mga wage order na ini-issue ng mga regional tripartite wage and productivity board. At maaaring disciplinary action yung judge na nag-issue ng status quo anti-order na yon kasi outside of the jurisdiction ng regional ng mga regional trial court ang mga usapin sa employer-employee relationship sa ilalim ng Labor Code. Opo. Ang sa ilalim ng Republic Act number 6727 ay dapat kung gusto nilang i-apila yung desisyon ng RTWPD, ay maaari silang pumunta sa National Wages and Productivity Commission within 10 days from the publication of the wage order. Pero kung sa court, sa regular court sila pumunta, palagay ko is outside of the jurisdiction of the regular court yan, at kung nag-issue ng status quo anti-order ay maaaring madisiplina yung judge sa nag-issue kasi magiging gross ignorance of the law yan. Opo. So sa madaling sabi, Attorney Matula, parang hindi po formal itong paghahain nila ng petisyon. Palagi ko formal kung nabalita na yan, pero walang jurisdiction. Dapat i-dismiss agad yan ng regional trial court kasi walang jurisdiction sa mga quasi-judicial bodies ng Department of Labor yung regional trial court. Klaro naman yan sa labor code na hindi dapat manghimasok ang mga korte kung ang usapin ay labor relations. So eto po, Attorney, etong pagpapatupad kasi na nga lang po ito, 'di ba? Parang sinasabi nga nila yung pagpapatupad ng 85 pesos na wage increase ay installment. So yung pagpapatupad po nitong nakaraan ng 60 pesos po na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa dito sa Metro Manila ay tuloy pa rin po sa kabila po ng na balitang petisyon na ito. Palagay ko kasi gross ignorance of the law yung ginawa ng RTC. Kung nag-issue siya ng status anti-order sa wage order na in-issue ng regional trial court ng NCR. Kaya hindi po reviewable ng regular court ang mga desisyon ng regional tripartite wage and productivity board o anumang desisyon ng quasi-judicial body katulad ng NLRC o ng Secretary of Labor. So panghimasok yan sa kapangyarihan ng Department of Labor, lalong-lalo na panghihimasok yan sa jurisdiction ng National Wages and Productivity Commission. Opo, pero ang tanong, Attorney, bakit po kung panghihimasok ito sa jurisdiction ng DOLE at ng Regional Tripartite Wages, bakit po nagkaroon pa ng ganitong petisyon? Ano to, parang pagkontra po ba to dito Hindi ko kabisado, no? Hindi ko kabisado kasi hindi ko pa nabasa yung petisyon na Neil. At palagay ko ay that is a gross ignorance of the law. Okay. Attorney, maraming salamat po. Maikling paglilinaw lang naman po ito dahil medyo hindi pa malinaw itong balita. At maraming salamat po dahil nalinaw niyo po sa amin ngayong gabi itong lumabas na balita ito. Dapat nila pumunta sila sa National Wage and Productivity Board kung inapilan nila yan on the grounds that non-conformity with the prescribed guidelines o question of law or grave abuse of discretion at yung RTC walang jurisdiction. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney Sunny Matula, ang chairperson